So ito po ay parang no sweat lang sa kanya. Okay, napakalakas. Malakas yung torque niya. Kasi by the way, yung price range po ng Suzuki Bergman, okay, nasa 10,000 po ang diferensya niya sa EX. By the way, ipapark natin sandali dito. Sandali lang. Explain natin ng konti yung kanya, yung another feature niya. So another feature din po ng Bergman, ito pong floor, itong floor mat na ito, brown din po yan siya. Okay, brown siya. Tapos ito yung mags niya. Yan, yung mags niya, hindi po yan black pag sa EX. Tapos yung unahan niya, tingnan niyo. Ganyan po yung unahan niya, di ba? Yan. So napakalaki rin po ng unahan niya. Napakalapad din. Parang mga NMAX din yung forma niya. Yung forma niya talagang parang NMAX din. Pati ito, ginaya din nila sa NMAX. Yan po ay kill switch na ginagamit sa mga big bike, okay? Ang kill switch po, pag nagaganyan, kahit na anong pindot mo sa starter or sa kick or whatever, hindi po yan tatakbo ang motor. Hindi po siya mag-i-start kasi kill switch po yan. Ibig sabihin kung Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. ay medyo aalog-alog. Tapos hindi kaya ng primera, segunda, ay talagang hindi ka makakarating doon. So ito po ay parang no sweat lang sa kanya. Okay, napakalakas. Malakas yung torque niya. As in, tumatakbo lang siya ng 30 pataas. Ay parang hindi man lang siya pinagpapawisan. Ganun, as in, ganun yung makina niya. So malakas yung torque niya. Ibig sabihin malakas yung hatak niya po, okay? Kumbaga kung halimbawa naka-ride kayo ng may mga clutch, okay? Di ba? Yung primera niya kumbaga ay napakalakas. Malakas yung primera, segundo niya. So the best to pang hatak or pang-ahon, yung paahon, okay? Napakalakas niya. So napaka-smooth din, okay? By the way, yung price range po ng Suzuki Bergman, okay, nasa 10,000 po ang diferensya niya sa EX. Pero yung tulad ng pagkasabi ko, yung diferensya niya ay nasa hindi sa makina or sa mga chassis or whatever, kundi sa accessories lang po. Kaya sa accessories lang yung pagkakaiba. Kaya kung halimbawa gusto nyo lang ay yung makina, yung hatak ng Bergman or yung hitsura ng Bergman, at wala kayong pakialam sa mga bagong accessories na pinalit dito, ay wala pong problema. Bumili na lang kayo ng Bergman Street. Okay, Bergman Street po ito, okay? Hindi yung Bergman Street na EX, okay? Yung latest ngayon ay Bergman Street na EX. Tulad ng pagkasabi ko, ang upgrade niya lang ay nasa aesthetic lang, okay? Aesthetic, ibig sabihin yung cover ng upuan, yung mags niya, okay? Yung magnesium alloy niya, okay? Yung rim, yun lang yung pinalit. Kasi yung sa EX ay parang metallic brown po yung EX, yung mags niya. Whereas yung Bergman Street, yung original, ito yung Bergman Street na original to, ay black, okay? Black siya. So yung Bergman Street na EX or Executive ay pinalitan nila po sa ano yun? Sa brown, yung metallic brown yung kanyang mags. Parang light brown yung kulay pero metallic, ganun po. So by the way, ipapark natin sandali dito. Sandali lang. Explain natin ng konti yung kanya, yung another feature niya. So another feature din po ng Bergman or Bergman Street na EX ay itong ano niya, itong ano to? Ang tawag dito? Itong floor mat niya po. Ayan, yung floor mat niya ito, as in ito. Yung sa Bergman Street na EX ay brown na po yan. Parang brown or light brown siya. Okay, pinalitan nila sa light brown. Pero ito pa rin, ganito pa rin yung hitsura, kulay lang yung iba. Tapos yung ano niya, yung upuan, okay? Ikuha natin sa inyo yung diferensya. Yung upuan niya po, ito, okay? Pasensya na, tulad ng pagkasabi ko, yan, galing warehouse pa, yan mga das. So yung sa Bergman Street na EX po ay itong upuan niya ay ito brown to tapos black to. So yun po ang sa Bergman Street na EX Executive. Tapos ito pong itong floor mat niya, ito brown din po yan siya. Okay, brown siya. Tapos ito yung mags niya. Yan, yung mags niya hindi po yan black pag sa EX. Yan, ito. Hindi po yan black. Light brown siya, light brown. Tapos ito, chrome na po yan siya, chrome. Ito chrome yan, ginawa nilang chrome. Tapos itong sa unahan niya po, yan, ito po ay chrome din siya. Okay, sa EX, okay, sa Bergman Street na EX, chrome din po yan, chrome to. Tapos ito light brown na,
Tapos ito chrome din siya. Tapos ito pinalitan nila, iba yung hitsura ng sa Bergman EX, parang pabilog na siya, pabilog. Whereas itong sa Bergman Street lang ay medyo sharp siya, di ba? Parang mga Sharpie. Yung sa EX ay parang bilog na po yan siya. Pero tulad ng pagkasabi ko, okay? Yan, tulad ng pagkasabi ko, napakalaki niya po, okay? Yan, yung puwit niya, as in malaki, mas malaki pa kaysa sa ayun, yung Honda Click na 160. Yan, napakalaki ng puwit niya, parang mga puwit din ng ng NMAX. Tapos yung unahan niya, tingnan niyo. Ganyan po yung unahan niya, di ba? Yan. So napakalaki rin po ng unahan niya. Napakalapad din, parang mga NMAX din yung forma niya. Yung forma niya talagang parang NMAX din. Pati ito, ginaya din nila sa NMAX, di ba? Yan. So ito pang sinasabi ko, di ba? Yung sa NMAX po, itong compartment, so nakita nyo, napakalalim po yan. Tapos meron po siyang charger. Meron siyang charger dito. Yan, charger. Yan, napakalalim po yan. So yung sa NMAX, ito po ay doon nakalagay. Okay? Ito, okay? Ito po yan. Dito po yan siya nakalagay sa NMAX. Pero sa kanila, kung ba dito naman sa nilagay nila sa left. So yan lang halos ang pagkakaiba po sa NMAX. Sa Bergman Street, pati sa Bergman Street na EX. Okay. So 10,000 po diferensya niya. By the way, kung halimbawa may Bergman po kayo tapos baguhan kayo, okay? Tingnan niyo po to, okay? Yan po ay kill switch na ginagamit sa mga big bike, okay? Ang kill switch po, pag nagaganyan, kahit na anong pindot mo sa starter or sa kick or whatever, hindi po yan tatakbo ang motor. Hindi po siya mag-i-start kasi kill switch po yan. Ibig sabihin, kung halimbawa naka-on po ang makina, okay? Tapos bigla siyang magwa-wild, okay? Biglang nagwa-wild yung makina. Pindutin niyo lang po yan, mamamatay po yung makina. Yan pag tinatawag na kill switch. Normally, nilalagay po ito sa mga big bike, malalaking makina. Kahit na halimbawa, okay? Halimbawa na na-aksidente ka, okay? Kasi normally po yung mga big bike, kahit ma-aksidente ka, yung makina, naka-on pa rin yan, okay? So, kaya po nilalagyan nila ng kill switch na tinatawag or kill switch ng makina, okay? Pinapatay, ino-off po yung makina dito. Okay, so yun po ang kaibahan. By the way, may tumatawag sa atin. Hello, sir. So, anyway, tulad ng pagkasabi ko. Yun po ang kaibahan ng ito po ay isang kill switch na in case na maksidente kayo tapos yung makina hindi po hihinto ay pindutin nyo lang yan, ma-off po yung makina, okay? Kill switch po yan, tulad ng mga big bike. So, yung sa mga click, hindi ko alam kung meron na silang ganito. By the way, ang ilaw niya po ay normally open po yan siya. Okay, naka-normally open po siya or anong tawag doon? Yes, kung halimbawa naka-i-start mo na siya, naka-start na po ang yung ilaw niya by default. Pero pwede nyo man palagyan ng switch sa mekaniko or sa electrician. Madali lang naman. Or kung halimbawa electrician po kayo, ay alam nyo naman kung paano gawin yun. Bibili lang kayo ng external switch, lagay nyo dito kung saan saan. Tapos i-connectan nyo dun sa bulb ng ilaw nya. So pwede nyo lagyan ng switch. Kasi minsan po, minsan yung mga sundalo or police or whatever, mga LTO, pag halimbawa nanghuhuli sila gabi, especially mga sundalo, okay, talagang naiirita po sila kung halimbawa hindi mo ite-turn off yung ilaw kung halimbawa nasa checkpoint, which is ngayon ay karamihan ng mga motor, especially sa Honda Beat, okay, Honda Click, yung mga bagong mga scooter, ay wala na po siyang switch sa ilaw kasi naka-normally open na. Kumbaga kasi parang sa ibang country ata, sa ibang country po required na, hindi ko alam kung bakit ganun or dahil siguro sa aksidente kasi required po sa kanila.